Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. The title of our sermon is Responding to God's Calling. Okay? Pagtugon sa panawagan ng Diyos. So, ano ba yung setting nung natin, kwento? So, look at the setting. Sabihin, merong miracle na nangyari, pero ano ba yung setting nito? In Luke chapter 5, verse 1, ang sabi dito, one day, while Jesus was standing beside Lake Galilee, many people were pressing all around him to hear the word of God. Oh, imagine ninyo, andyan yung lawa, and then nakapaligid yung mga bulubundukin, at andito kayo yung mga tao, hundreds of people, okay, hundreds of people are looking at Jesus. Ang sabi doon, many people were pressing all around him. Ano bang pressing? Ibig sabihin ng pressing all around him? Nagsisiksikan, nagtutulakan, naggigit-gitan. Bakit? Dahil they want to hear the word of God. Naunawahan po natin. So, tingnan po ninyo mga kapatid, no? This crowd was hungry for something more. They want more from the Lord. Something that could change their lives. So, yung kanilang pagnanasa na makarinig ng word of God, ganun na lang talagang porsigido sila. Mga kapatid, kayo ba dito? Ilan sa atin dito, porsigido kayo na makarinig ng salita ng Diyos? So, yung iba sa atin, no, mga kapatid, ay sana naman hindi tayo napilitan ng pagpunta rito. O kaya, narito ka nga, pero ang isip mo nasa labas. O kaya, narito ka nga, pero nakatitig ka sa cellphone mo, nag-games ka lang, nag-chat ka lang. Wala yung isip mo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pero kung ikaw, narito ka, because you are eager to hear the word of the Lord, then God will do something in your heart today. Naunawaan po natin. Ang tanong ito nga how about you? How hungry are you for the word of God? Gaano ka kagutom sa salita ng Diyos? Are you doing your best to hear the word of God? Ang sabi sa Mateo 4:4, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. So, ibig sabihin tayo po, mga kapatid, dalawa ang ating nature. Isang physical nature at isang spiritual nature. Yung physical nature, pinapakain natin yan 3 to 6 times a day. Yung ating spiritual nature, ang tanong, gaano kadalas mo pinapakain yung spiritual nature mo? How hungry are you for the word of God, for the spiritual nurture, for the spiritual food? Are you doing your best to hear the word of God? Okay? Sa umaga sana, alam nyo, merong app sa cellphone na yung audio Bible na Tagalog. Mas maganda yun habang naglilinis ka, nagluluto ka, o ano man ang ginagawa mo, pinapakinggan mo yung audio Bible. Mas maganda yun, no? Hindi mo na kailangan basahin, papakinggan mo na lang, word for word. E di okay pa din, two things at the same time. So, how hungry are you for the word of God? Now, in Luke chapter 5, 2-3, so Jesus saw two boats at the shore of the lake. The fishermen had left them and were washing their nets. Jesus got into one of the boats, the one that belonged to Simon, and asked him to push off a little from the land. Then Jesus sat down and continued to teach the people from the boat. So, ando na nga si Jesus, no? Ando siya sa pampang. Anyan yung mga tao. So, ang ginawa ni Jesus, merong dalawang bangka dyan na tapos ng mga isda, dahil umaga na eh. Wala man nangingisda sa araw eh. Sa gabi ang pangingisda. So, sabi niya, doon sa isang may-ari ng boat, pwede bang gamitin ko yung bangka mo at dyan ang gagawin ko na dyan ako tatayo. So, nagkataon na yung may-ari ng bangka ay si Pedro. So, si Pedro po, yung kanyang pangalan bago siya naging apostle ay Simon. Okay, Simon. And then, pinalitan ni Lord ng Peter nung siya ay disciple na. Peter means rock. Okay, si Simon, si Pedro. So, doon na nga sumakay si Jesus doon sa bangka ni Pedro, ni Simon, at nangaral ng salita ng Diyos. So, ano ibig sabihin nito? Jesus chooses Simon's boat to preach on. So, ibig sabihin, talagang itinaon ni Lord na yung bangka ni Pedro, bangka ni Simon, ang gamitin niya para gawing pulpito. Pero actually, he didn't need a pulpit. He just needed a willing heart.
So, akita ninyo, wala namang ganitong pulpito na ginamit si Jesus, kundi ang ginawa niyang pulpito, yung bangka. Pero, ang mahalaga doon, willing heart si Peter, si Simon. Bukas yung puso ni Pedro, ni Simon, para ipagamit yung kanyang bangka. Naunawaan po ninyo. So, ang tanong dito, do you also have a willing heart to be used by God? Yung bang puso mo ay bukas din para ipagamit sa Panginoon? What do you possess that you are willing to let God use for His purpose? Ano bang meron ka? Ano mong pag-aari meron ka na pwede mong ipagamit sa Panginoon? Naunawaan po ninyo? So, si Peter, pinagamit niya yung bangka niya para kay Jesus, para makapangaral. Now, siyempre, yung bangka symbolizing our possession, position, and personality for His glory. So, God wants to use your possession. Ano yung possession na meron ka? Parang yung bahay mo, o yung business mo, o whatever it is, what do you have in you na pwede mong ipagamit kay Lord? Naunawaan natin. So, maaring yung talento mo, ipagamit mo sa Panginoon. Okay? So, magpagamit ka kay Lord. Pangalawa, yung position. Ano yung position mo? Ano ba yung position mo sa buhay? Ano ba yung estado mo sa buhay? Diba, estudyante ka ba? Ikaw ba'y trabahador, office worker, manager ka ba, salesman ka ba, teacher ka ba? Ano ka ba? Ano ba ang posisyon mo? Ano ba ang karir mo? Ano ba ang trabaho mo? Ipagamit mo kay Lord yan. Naunawaan natin, hindi lang yung mga pastor ang pwedeng gamitin ng Panginoon. Naunawaan po ninyo. Nung ako'y nagtuturo sa Grace Christian High School, 1988, algebra, and then geometry, nangusapan Diyos sa akin, ang sabi ng Panginoon, nausap sa puso ko, di 1 hour yung geometry namin. Ang ginagawa ko, 40 minutes lang ako nagtuturo, 20 minutes nagpipreach ako. Naku, napakaraming mga kabataan na na-born again. Alam niyo ba, isa sa mga na-born again dyan, yung CEO ng World Balance ngayon, si Barnaby Chong, naging disciple ko yan. Maraming na-born again ng mga kabataan. 20 minutes ako nagpipreach, 40 minutes ako nagtuturo ng algebra. Nagkataon na nabaligtad na. 20 minutes na lang ako nagtuturo ng math, 40 minutes na ako nagpipreach. Kasi parang wala na akong gana magturo eh. Gusto ko na lang mag-preach. Yung pala, the Lord is calling me. Yun na pala, may calling na pala si Lord sa akin na magpastor. So, mga kapatid, magpagamit ka kay Lord. Ano ba ang meron ka? Ipagamit mo kay mga estudyante. Gamitin mo yung pagiging estudyante mo para yung mga kaklase mo, madala mo sa Panginoon. Magpakatalino ka, hindi yung magaling kang mangopya. Dapat, magaling kang mag-aral para yung mga kaklase mo, ikaw ang kokopyahan. Ng assignment, ha? Ako, sabi ko sa mga estudyante ko, you can copy any way you want. Sabi ko, kopyahin nyo lahat. Pero sabi ko, copy with understanding. Kung mangungopya kayo ng assignment, you copy with understanding. Kopya ka ng kopya, hindi mo alam kinokopya mo. Wala lang kopyahan during exam. Bawal talaga. Nako, talaga, palalayasin kita sa classroom ko. Marami akong mga pinupunitan ng papel. Pero during assignment, during sit work, sige, mangopya kayo hanggat gusto niyo. So mga kapatid, gamitin mo yung talino mo kung estudyante ka. Gamitin mo yung talino para yung mga klase mo, madala mo sa Panginoon. Kung ikaw ay office worker, yung mga office mates mo, dali mo sa Panginoon. Magpagamit ka sa Diyos. Kung businessman ka, di lahat ng kliyente mo, bago bumili, bigyan mo ng gospel tract. Di nagpapagamit ka sa Panginoon. So God wants to use your possession, your position, and your personality. Ano ba yung personality mo? Yung pagkatao mo. Ipagamit mo kay Lord yan. Naunawaan po natin. Okay? So, second is, the submission to the master. In Luke chapter 5, verses 4 to 7, basahin nga natin, ng malilinaw ang mata, 1, 2, 3, go. When Jesus had finished speaking, He said to Simon, take the boat into deep water and put your nets in the water to catch some fish. Simon answered, Master, we worked hard all night trying to catch fish, and we caught nothing. But you say to put the nets in the water, so I will. When the fishermen did as Jesus told them, they caught so many fish that the nets began to break. They called to their partners in the other boat to come and help them.
they came and filled both boats so full that they were almost sinking. So ito na ngayon. Una, yung setting ng miracle. Pangalawa, the submission to the master. Kasi ito na, tapos na mag-preach si Jesus. O ano sunod? So, yung pala, may purpose pala si Lord, kaya siya sumampa doon sa bangka ni Peter, hindi lang para gamitin yon na parang pulpito, kung hindi, gagamitin ni Lord yung bangka ni Peter para gumawa ng himala. Kung ikaw magpapagamit ka kay Lord, ipapagamit mo yung anumang meron ka. Iyan ay instrumento ng Diyos, daan ng Diyos para gumawa ng himala sa buhay mo. Naunawaan po ninyo. Kung hindi pinagamit ni Peter yung boat niya kay Jesus, do you think there will be a miracle? And what kind of miracle? Ito na. Sabi ni Jesus, sige, dito ay sa pampang, sige, medyo, mo doon, iusog-usog mo doon sa may malalim-lalim. And then, ibaba mo yung lambat ninyo para makahuli kayo ng isda. Ito ang tanong. Bukang, sabihin, ang liwa-liwanag na eh. Sabihin natin mga alas 10 na ng umaga, alas 11 o alas 12. Meron bang nangingisda ng alas 12 ng tanghali? Kahit na ako ang pinakamagaling na mangingisda rito sa bayan namin, alas 12 ng tanghali ako mangingisda. Walang ganon. Walang ganon. Pero sabi ni Jesus, sige, Pedro, Simon, Andrew, magkapatid kasi si Simon saka si Peter. And then sa kabilang bangka, si James saka si John na magkapatid din. Ang sabi ni Jesus, sige, ilaglag mo na. Ito ang sabi ni Simon. Simon answered, Master, Panginoon, we worked hard all night trying to catch fish and we caught nothing. Magdamag na nga kaming nangingisda wala kaming nahuli. Para sinasabi ni Peter, who are you to teach me how to fish? Karpentero ka, kami tumabitaruan ng mangingisda. Di ba? Naintindihan ninyo? Sabi ni Simon, Panginoon, magdamag na nga kaming nanghuli. Wala kaming nahuli. Kahit isang dilis, wala kaming nahuli. Ito pero maganda yung sumunod, sabi ni Peter. But, you say to put the nets in the water, so I will. Pero dahil sa sinabi mo, sige na nga, ibababa na namin yung lambat. So, tingnan ninyo, yung unang sentence ni Peter, Master, we worked hard all night trying to catch fish, and we caught nothing. May duda di ba? May duda. Para sinasabi ni Peter, naku naman, Lord, ano ba naman yan? Ang tirik ng araw, sino bang nangingisda sa ganitong oras? Pero, sige na nga, kahit may duda ko, dahil sinabi mo, sige na nga, ibabagsak ko na yung lambat. Ito nangyari. When the fishermen did, as Jesus told them, nung sumunod yung mga mangingisda, si Peter saka si Andrew na magkapatid, they caught so many fish that the nets began to break. They called to their partners in the other boat to come and help them. Yung kabilang bangka, si James saka si John nang nandun, they came and filled both boats so full that they were almost sinking. Naku, grabe. First time in their lives that they saw their boat sinking because of too much fish. Naintindihan niyo ba? Yun lang yung pagkakataon sa buong buhay nila na tumanda na sila sa pangisda. Ngayon lang sila nakahuli ng ganong karaming isda na halos lumubog yung kanilang bangka sa dami ng isda, sa pangingisda dahil tanghaling tapat. Is that a miracle? Yes, that's a miracle. So, Peter hesitates but ultimately obeys, no? There is a certain call to faith that challenges our level of trust in God. So, sabihin, may panawagan ng Diyos sa iyo sa atin na, sige na, sumugod ka na, gawin mo, may pinapagawa sa iyo si Lord. So, may panawagan si Lord sa pananampalataya natin, hinahamon niya yung level of trust natin. Naunawaan po ninyo, alam niyo yung faith, kailangan hinahamon yan Yung pananampalataya, kapag yung isang bagay, kayang-kaya mong gawin, kailangan mo ng faith? Hindi. Kailan mo kailangan ng faith, ng pananampalataya? Doon sa pagkakataon na parang hindi mo alam kung kaya mo bang gawin o hindi. Sa mga pagkakataon na hindi mo sigurado kung panalo ka, doon mo kailangan ng faith. Pero alam mo, panalo ka, hindi mo kailangan ng faith. Naintindihan niyo ba?
Alimbawa, yung aking nagkakapusan, nasusweldo ka, kailangan ba ng faith? Ako, Lord, bigyan mo nga ako ng faith at akinsi ngayon at susweldo po ako. Hindi. Siguradong susweldo ka. Akinsi at katapusan eh. Nagtrabaho ka, maliban ako, hindi ka nagtrabaho, at sasabihin, Lord, hindi pa ako pumasok, sana po sumweldo pa rin ako. Ayun ang, matindi yung faith ang kailangan mo dyan. Naintindihan niyo ba? So, there is a certain call to faith that challenges our level of trust in God. May pinapagawa sa iyo si Lord na talaga hinahamon niya yung faith mo. Naunawaan natin, ito hinamon ni Lord yung faith ni Peter eh. Ibagsak mo na Peter. Let down the nets. Okay? Sometimes our greatest breakthroughs happen when we overcome our doubts. Ibig sabihin, minsan may mga pagkakataon yung pinakamalaking breakthrough. O sabihin, yung ating tagumpay, pinakamalaking tagumpay, nangyayari yan kapag napagtagumpayan mo yung mga pagdududa mo. Naunawaan natin. Sometimes si Lord na rin ang naglalagay ng doubt sa puso natin. Sometimes, para turuan tayo na yung doubts natin, ma-overcome natin. Okay? Now, kaya nga, ang sabi dun sa Luke chapter 5, verse 5, but at your word, I will let down the nets. Para sinasabi ni Jesus, ihulog mo na yung lambat. Ihulog mo na ang lambat. Para sinasabi ni Jesus, sumunod ka na in order for you to experience my miracle. Ihulog mo na ang lambat. Naunaan ninyo? Are you following? So, ibig sabihin niya, ihulog mo na yung lambat, sa Tagalog, let down the nets. Para sinasabi ni Jesus, do you want to experience miracle? Do you want to experience my power? Then you obey. Ihulog mo yung lambat. Naintindihan niyo ba? Sa atin, let us apply it, no? Sa bawat isang naririto. Maring sinasabi sa ni Lord, ihulog mo na yung lambat mo. Sumunod ka na. Para maranasan mo yung himala ko. Hanggat hindi mo hinuhulog yung lambat na yan, hindi mo mararanasan ang himala ng Diyos sa buhay mo. Naunawaan natin? Kaya ihulog mo na yung lambat. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. So, the miraculous catch of fish symbolizes the rewards of obedience. Yung pagsunod, there is a reward for obedience. Remember, obedience opens the door to God's rich blessings. Ulitin ko obedience opens the door to God's rich blessings. Sino ba ang pinagpapala ni Lord? Yung ba matitigas ang mga ulo ng mga pasaway? O yung mga sumusunod sa Diyos? Kasi yung mga pasaway, sabi yung, Lord, pasaway ito, ba't ang dami-daming blessing? Unfair ka naman. Hindi totoo yun. God is not unfair. God is fair. That's why yung mga pasaway, ay naku, wala yan. Pero yung mga pasunod, hinahabol ng blessing yan. Kagaya ng ginawa ni Peter. Inihulog yung lambat, kaya pinagpala ng Diyos. Okay? Now, think about this. Maybe Jesus is telling you to do something, but you hesitate or you doubt. Okay? May pinapagawa si Lord sa iyo eh. Pero, nagdududa ka pa. Ang gawin mo, i-overcome mo yung hesitation. Si Peter sabi niya, Lord, magdamag kami ng isda eh. Wala nga kami nahuli. Para sinasabi ni Peter, mga veterano nga kami, tumanda na kami dito eh. Baby pa lang ako, naging isda na ako eh. Ikaw nga, karpintero ka eh. Wala ka namang alam sa pangisda, tapos sasabihin mo sa akin, mangisda ngayong tanghaling tapat. Pero sabi ni Peter, dahil sinabi mo, Lord, dahil may faith ako sa iyo, sige na nga, ihuhulog ko na. That's why I'm telling you, mga kapatid, God is telling you, overcome your doubt. Pag sinabi ni Lord, gawin mo. Huwag ka na magduda. Naintindihan natin? Maring may pinapagawa si Lord sa iyo eh. Parang sinasabi sa iyo ni Lord, gawin mo to at pagpapalain kita. Okay? What if your next step of faith leads to a miracle? Yun ang tanong eh. What if your next step of faith leads to a miracle? Yung bang unang hakbang mo, yung hakbang mo ng pananampalataya, yun na pala ang magbubukas ng himala sa iyo. Kaya, ito pa rin yung panawagan ni Lord, ihulog mo na ang lambat. Naintindihan niyo? Ihulog mo na ang lambat. Okay? Say it again. 1, 2, 3. Ihulog mo na ang lambat. Amen? Okay. So, pangatlo, the commissioning of the disciples. So, as you see, mga kapatid, yung
nung inihulog yung lambat, nung tumayo si Lord, ginamit yung bangka ni Peter, tapos sabi ni Lord, nung tapos na mag-preach, sige, mo na, paandarin mo na doon sa batang gitna, ilagay mo doon, at mangingisda tayo. Nung ipinahulog yung lambat, andyan na yung mga isda, grabe, lahat ng isda doon sa lawa ng Genesaret, nagpuntahan doon sa lambat ni Peter. Now, anong purpose niyan? Do you think the miracle has no purpose? There is a purpose for every miracle. Ang sabi dito ngayon, when Simon Peter saw what happened, he bowed down before Jesus and said, "Go away from me, Lord, I am a sinful man." Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will fish for people." When the men brought their boats to the shore, they left everything and followed Jesus. So ano yung mga pwede nating matutunan dito sa verses 8 to 11 na to? Okay? Una, 3 lessons that we can learn from this. Number 1, Peter's realization of his sinfulness. So nakita niya na kung gaano yung kapangyarihan ni Jesus, a holy God, at na-realize niya na makasalanan ako, Lord, lumayo ka sa akin. Alam niyo mga kapatid, hindi lang ito yung first time na encounter ni Jesus si Peter saka si Andrew. Pangalawa na to. Okay? So, when we experience the presence of God, we learn to humble ourselves and repent. Yun ang gusto ng Panginoon eh. Yung pinakita sa iyo ng Lord yung himala, magpakababa ka. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Hindi yung, deserve ko yan. Deserve ko yan. Naman ako. Hindi, dapat, the more the Lord is blessing you, the more you must humble yourself. Naunawaan natin mga kapatid, habang pinagpapala ka ng Diyos, dapat mas ibinababa mo yung sarili mo sa harapan ng Diyos. Para lalo kang pagpalain. Kasi kapag galing ba, blines ka ni Lord, tapos ang yabang mo, ay hanggang dyan ka na lang, tapos na. Dapat, pag blines ka ni Lord, sabi mo, salamat Panginoon, alam ko hindi ito para sa akin, alam ko hindi ko deserve ito, pero thank you God for your blessing. At kung may mga kasalanan ako, Panginoon, humihingi ako ng tawad sa iyo. Okay? Now, pangalawa, Jesus used this miracle to give them their calling as fishers of men. So, ang sabi ni Jesus, okay, from now on, Peter or Simon and Andrew, James and John, you will no longer be fishers of fish, but fishers of men. So, ginamit ni Lord yung miracle in order to get the attention of Simon, Andrew, James, and John, in order to make them fishers of men. So, God uses extraordinary things or extraordinary ways to get our attention to respond to His calling. Alam nyo, ang mga himala, may purpose yan. Anong purpose niyan? Para kunin yung attention natin. Para lalo tayo maglingkod sa Diyos. Hindi para lang ma-enjoy yung miracle, ma-enjoy yung blessing. Wow, sarap naman, blessed na bless ako. Hindi. The reason why God is blessing you is to get your attention in order for you to commit your life to Him. For your life to be used by God. Naunawaan natin. Hindi sinabi ni Jesus dito na, okay, Andrew, Peter, James, and John, ang daming isda niya. Sige, benta nyo na. O yung mapagbentahan, bahala na kayo. Hindi ganun eh. Para sinasabi ni Jesus, okay, nakita nyo himala, nakita nyo yung kapangyarihan ko. Now, do you believe in me? If you believe in me, then you come and follow me. So, yun yung pangatlo. The men, Peter and Andrew, James and John, surrendered to the calling of Jesus and left everything. So, if we will only open our hearts to God, we will hear the calling of God and will totally surrender to Him. Ito mga kapatid, listen. Bakit merong mga Christians, they are attending the church every Sunday, pero walang pagbabago sa buhay? Bakit yung ilan sa atin dito, 5 taon na kayong umaattend, pero walang pagbabago yung buhay ninyo? Bakit? Isang dahilan yan, sarado yung puso mo. Sarado yung puso mo. Kasi kung bukas ang puso mo, maririnig mo yung panawagan ng Diyos.
Naintindihan natin. At tingnan mo yung sarili mo, 5 years ago, COVID time, 2019, before COVID, o nag-COVID na, 2020, 21. Ngayon, 2025 na, 6 years na pala, from 2019. Tingnan mo, may pagbabago ba sa'yo? Mas lumalim ba yung faith mo? Mas nagpagamit ka ba kay Lord? Meron bang mga taong na-bless sa buhay mo? Masasabi mo ba sa 10 daliri mo, ay, si ganito yan, si ganito yan. Ako ginamit ni Lord. Salamat po, Lord. Ginamit niyo po ako sa 10 taong ito o sa 5 taong ito sa nakalipas na 5 taon at para itong mga taong ito ay mapalapit sa inyo, mabago ang buhay. Meron ka bang ganon o wala? Dahil ikaw mismo, wala kang pagbabago. Bakit? Sarado puso mo eh. Kasi kung bukas ang puso mo, God will speak to you. We will hear the calling of God and will totally surrender to Him. So, why did they leave everything? Sabi doon, they left everything eh. Iniwan nila lahat. Sabi doon, di ba? They left everything. So, bakit nila iniwan lahat? Kasi, na-realize nila na si Jesus, makapangyarihan, kayang ipagkaloob sa kanila lahat ng pangangailangan nila. Kaya wala silang dahilan para hindi iwan yung pangingisda at sumunod kay Jesus. Secured ang buhay nila kay Jesus. Naunawaan po ninyo, yung sa miracle catch, yung napakaraming isda, pinapakita ni Jesus doon, kaya kong ibigay lahat ng pangangailangan ninyo. Hindi kayo lugi pag sumunod kayo sa akin. You are in good hands. Yun ang ibig sabihin ng miracle catch. That's why when Jesus called them, sumunod kayo sa akin, they left everything. Why? Because they know the Lord can provide all of their needs and even all their desires in life. Hindi lugi. Pag sumunod tayo sa Panginoon, lugi ka ba? Hindi. Pagpapalain ka ng Diyos. Psalm 37 verse 4. Ang sabi diyan, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Psalm 37 verse 4, tandaan niyo yung verse na yan. So, ibig sabihin, kapag ikaw nagpakasaya ka sa Panginoon, ikaw sumunod ka sa Panginoon, nagpagamit ka sa Diyos, lahat ng desires, sabi niya, and He will give you the desires of your heart. Naunawaan natin mga kapatid, hindi ka lugi. Now, there are 3 lessons on discipleship na gustong ituro sa atin ng Panginoon. Ano ba yung discipleship? Discipleship, ito yung pagsunod sa Panginoon, pagsunod sa aral ng Panginoon. What is a disciple? Simply put, a disciple is someone who follows Jesus, is transformed by Jesus, and is proclaiming His greatness to the world around them. So, if you are following, as dahil sabi sa John 8:31-32, if you continue in my teachings, then you are truly my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Kung kayo'y nagpapatuloy sa aking mga salita, sa aking mga turo, tunay ngang kayo'y aking mga alagad. Malalaman niyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So, ibig sabihin, a disciple is someone who follows, obeys, and applies the Word of God in his life. Naunawaan po ninyo, yung mga sumusunod sa utos ng Diyos, yung ina-apply yung salita ng Diyos, these are disciples. Are you a disciple of Jesus? Are you following, applying the Word in your life? Iba yung nakikinig, iba yung kinakabisado, or alam ko yan, pastor, kabisado ko yan. Eh, ang tanong, ina-apply mo ba sa buhay mo? Kung hindi mo ina-apply sa buhay mo, hindi ka disciple. Ano ka lang, miron. Hindi ka anak ng Diyos. Inaanak ka lang, pwede siguro, pero hindi ka anak ng Diyos. Nakikiayon ka lang, nakikipalakpak ka lang dito. Okay, there are 3 lessons on discipleship. Number 1, discipleship requires a willingness to obey Jesus. Even when the situation is very challenging. So, si Peter kasi, sumunod siya kahit, Lord, tanghaling tapat. Paano kami mangingisda? Pero hindi. Sumunod si Peter kay Jesus. So, discipleship requires willingness to obey Jesus even when the situation is very challenging. Kahit na medyo mahirap yung pinapagawa sa iyo ni Lord, parang matindi yung pinapagawa sa iyo ni Lord, pero dahil ikaw ay nagmamahal sa Panginoon, sumusunod ka sa Diyos, nananampalataya ka kay Kristo, susunod ka. Kahit mahirap yung pinapagawa sa iyo ni Lord. Okay? Pangalawa,
discipleship begins with an awareness of our sinfulness and need for grace. So, ibig sabihin yung discipleship, nagsisimula ito sa pagkaunawa, pagkaalam ng ating kasalanan at yung pangailangan natin sa biyaya ng Diyos. Listen, discipleship starts with repentance. Discipleship starts with admitting to God that you are a sinner and without God in your life, you are nothing. Doon nagsisimula yung discipleship. Yung pag-amin sa Diyos, Lord, wala akong maipagmamalaki sa iyo. Wala akong kapangyarihan para magbago ng buhay. Wala akong kapangyarihan para sumunod sa kalooban mo. Lord, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako, nagmamakaawa ako sa inyo, Panginoon. Hindi ko kayang baguhin ang buhay ko. Patawarin niyo po ako. That is the beginning step of discipleship. Okay? That's why sabi ni Peter, depart from me, Lord. Depart from me, Lord, I am a sinner. Lumayo ka sa akin, Panginoon. Di ako dapat lumapit sa iyo. Ako isang makasalanan. Pangatlo, discipleship involves submission to a new purpose and mission in life. Ibig sabihin, ang discipleship, ito yung pagsunod sa bagong layunin ng Diyos sa buhay mo. Listen, do you believe that God has a purpose for your life? Naniniwala kayo may layunin ng Diyos sa buhay mo? Okay, alam niyo, tandaan niyo ito ha, God saves you for a purpose. Iniligtas ka ng Diyos mula sa impyerno dahil may layunin siya sa iyo. Naunuhan po natin, you have a purpose. Alamin mo yan. What is your purpose from God? Hindi yung, basta alam ko, sa langit ako pupunta. That is my purpose. Hindi purpose yun. Salvation is not God's purpose for you. Because God wants to use you more than salvation. God has a grand purpose for your life. Alamin mo yan. Naunuhaan po natin. Kasi, listen ha, kung ang purpose mo lang sa buhay, o ang purpose lang ng Diyos sa iyo, yung maligtas ka at makarating ka sa langit, the moment you surrender your life to God, tigo ka na. Sa langit ka na. Ba't buhay pa tayo? Naintindihan nyo ha? Bakit buhay pa tayo? Kung ang purpose lang natin sa buhay ay roong makakilala sa Panginoon, isuko ang buhay mo sa Diyos, at pag nagsabi niya, Lord, I surrender my life to you, I am making you my Lord, God, and Savior, at kung yun lang ang purpose mo sa buhay, patay ka na ngayon. Dapat patay ka na. Dapat nasa langit ka na. Bakit buhay ka pa? Bakit? Because God has a purpose for your life. Amen? Kaya ang sabi dito ni Jesus, I want you to become fishers of men. God has a new purpose for your life. Okay? That is discipleship. Now, in life application, Jesus is calling you. May panawagan Diyos sa'yo. 3 bagay yan. Makinig po kayo. Listen to the Lord's calling. Makinig ka sa panawagan ng Diyos sa pangalan mo. In principle, when we rely on God's instructions rather than our own understanding, we position ourselves for divine breakthroughs. Ano ibig sabihin ito? Kung tayo nagtitiwala sa mga kautusan at katuruan ng Panginoon at hindi sa ating sariling pag-iisip, inilalagay natin, pinuposisyon natin ang ating sarili sa mga dakilang tagumpay na nagmumula sa Panginoon. So, listen to the Lord's leading. Makinig ka sa panawagan ng Diyos, sa pangunguna ng Diyos sa buhay mo. Magbasa ka ng salita ng Panginoon. Read the Word of God. Alam nyo, bago kayo magbasa ng Word of God, kasi iba, Pastor, wala mong maintindihan. Kasi hindi ka nagpe-pray bago ka magbasa ng Word of God. Sabihin mo, Lord, magbabasa po ako ng iyong mga salita, open my mind, open my heart, speak to me, Lord. Sana po, Panginoon, maramdaman ko yung presence mo habang ako'y nagbabasa ng salita ng Diyos. Alam niyo kung ganyan ang prayer mo, do you think God will not answer your prayer? Do you think God will not answer? He will answer your prayer. Sabi, wow, anak, ang sarap sa tenga yung prayer mo. Sige, magbasa ka at mangungusap ako sa iyo. Naintindihan niyo ba? So, dapat ganun lagi. Lord, I will read your word. Open my mind, open my heart, Lord God. I want to have sweet fellowship with you as I read your word. Mas maganda ngayon, naiiyak ka pa eh. Kaya, yung iba sa inyo, punta kayo ng prayer mountain, magbasa kayo ng salita ng Diyos. At talagang tutulo ang luha ninyo. Pangalawa, leave your failures behind. Leave your failures behind.
Faith grows when we forget past failures and trust God's power to work beyond our limitations. Si Peter, he was a failure that day. Even though he was a veteran fisherman, he was a failure that day. Bakit? Magdamag na kami ng isda, Lord. Wala kami ng isda, huling isda kahit isang dilis, kahit isang tilapia, wala kami nahuli. So para sabi ni Peter, Lord, I am a failure. Pero ang sabi ng Panginoon dito, leave your failures behind. Okay? Learn from your failures, but don't dwell on it. Naintindihan natin? Ulitin ko ha. Listen. Learn from your failures, but don't dwell on it. Matuto ka sa mga pagbagsak, matuto ka sa mga pagkadapa mo, pero huwag ka manatili dyan. Naintindihan natin? So, ang gusto ni Jesus, by faith, okay, forget your past failure and trust God's power to work beyond your limitations. Huwag mo sabihin, Lord, hanggang dito lang ako. Hindi! Huwag mo sabihin, hanggang dito ka lang. Huwag mong pangunahan si Lord. Sabi, Lord, hanggang dito lang alam ko pero kung sa palagay mo, Panginoon, kaya ko pa, more than this, then help me, Lord. Naintindihan niyo ba? Okay? So, yung mga estudyante, sabihin natin, Lord, hanggang 2.5 lang yung kaya ko pero kung sa palagay niyo, Lord, kaya ko mag-dos, 1.5. Sige, Lord, tulungan niyo po ako. Pangatlo, live for a larger calling. Larger calling. True purpose is found not in worldly success, but in following Christ and investing in His kingdom. So, ibig sabihin, mabuhay ka sa isang mas malaking pagtawag sa iyo ng Diyos. May panawagan ng Diyos sa iyo, mga kapatid, no? Yung panawagan ng Diyos is larger, bigger than you can think of. Naintindihan natin, malaki yung panawagan ni Lord sa buhay mo. Now, si Henry Martin, a distinguished scholar, Martin, a Cambridge University student, was honored at only 20 years of age for his achievements in mathematics. He was given the highest recognition possible in that field. And yet, he felt an emptiness inside. So, Henry Martin, nag-aral sa Cambridge, napakatalino, yung pinakamataas na award sa mathematics, nakuha niya. Pero, ang feeling niya, walang laman yung puso niya Talagang empty. Hindi siya satisfied. So, ang ginawa niya, sinunod niya yung panawagan ng Panginoon at the age of 24, pumunta siya ng India at nagmisyon. Pero pagdating niya sa India, sabi niya, Lord, let me burn out for you. Parang sinasabi ni Henry Martin, Lord, every fiber of my being, every nerve in my body, use it for your glory. Kaya nga, Lord, let me burn out for you. But then, he only lived for 7 years. So, kasi, at the age of 31, namatay na doon si Henry Martin. 7 taon lang siya nag-mission. So, but then, in 7 years, he was able to translate the Bible, the New Testament, into difficult Eastern languages in Urdu, Arabic, and Persian. He was the first missionary to Persia, or first missionary to Iran. Urdu, Arabic, and Persian versions of Scripture, thus focusing on Muslim languages. So, thousands of Muslims owe a lot to Henry Martin. Libo-libong mga Muslim ang malaki ang utang na loob kay Henry Martin because of the translation that he made. So, imagine at the age of 31, patay na agad. Pero alam nyo, nausapan Diyos sa akin, kaya sabi ko dito, life is not measured in how long it is lived, but in how much it is used for the glory of God. Ulitin ko ha. Life is not measured in how long it is lived, but in how much it is used for the glory of God. Balikan ko yung verse 10. Ang sabi nito ni Jesus, sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot! Kasi nung si Peter natakot nung dumagsa yung isda Mula ngayon, ikaw yung magiging tagapangisda na ng mga tao. So, ano ibig sabihin nito? Na huwag kang matakot. Don't be afraid, Peter. From now on, you will fish for people. Jesus is telling Peter not to be afraid to commit or surrender his life to Jesus. Because if he was able to command all the fish in the lake to go to his boat, how can Jesus not command all the favors and the blessings to come to Peter if only he will obey and follow Jesus? So in other words, sinasabi ni Jesus, huwag kang matakot, Peter. Huwag kang matakot na sumunod sa akin.
Huwag kang matakot na lumapit sa akin. Huwag kang matakot na magsuko ng buhay sa akin. Dahil nakita mo, kung paano lahat ng isda dito sa lawang ito, pinapunta ko sa bangka ko, lahat ng pagpapala na meron dito sa mundong ito, kaya ko ibigay sa iyo. Don't be afraid to follow me. So, ano ibig sabihin nito? In application, huwag kang matakot na sumunod kay Jesus. Huwag kang matakot na ipagkatiwala ang trabaho, business, pag-aaral o karir mo kay Jesus. Marami sa atin inuuna yung trabaho. Inuuna yung pag-aaral. Inuuna yung business. Inuuna yung ibang tao. Inuuna yung karir. So huwag kang matakot na unahin si Jesus. Okay, pangalawa, huwag kang matakot na ipagkatiwala ang pamilya o love life mo kay Jesus. Sabihin mo, Lord, kapag ka po hindi ito yung napangasawa ko, baka tumanda akong binata, tumanda akong dalaga, Lord, di ako magkapamilya. Huwag kang matakot. Because God can bless you. God has the power. God has the power to send that special someone to your life. Yung kalooban ng Diyos. Yung pamilya mo, huwag kang matakot na ipagkatiwala yung pamilya mo sa Lord. Huwag kang matakot na magtiwala ng buong buhay mo kay Jesus. Huwag kang matakot na, naku, pagka nag-commit ako ng buhay ko kay Jesus, baka ano mangyari sa akin? Hindi. Pagpapalain ka ni Lord. Huwag kang matakot na mag-mission para kay Jesus. Okay? So Jesus said, don't be afraid, only believe. So Jesus is calling you, take a step of faith. Humakbang ka ng hakbang ng pananampalataya. Tinatawag ka ng Panginoon. Ang sabi sa Psalm 37 verse 5, commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act. Sa Tagalog, ipagkatiwala mo yung buong buhay mo kay Kristo, sa Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya at kikilos siya sa buhay mo. So God is calling you to take the step of faith. How many of you here are willing to take the step of faith to commit your life to Jesus Christ? It's about time. It's about time, mga kapatid. Panahon na para isuko mo yung buhay mo sa Panginoon. Take a step of faith. Naintindihan natin, take a step of faith. Iba sa atin, isang hakbang na lang Isang hakbang na lang At na kay Jesus na bakit hindi ka pa makahakbang? Ano pang pumipigil sa'yo? Naintindihan natin. Iba nanonood lang iba nag-o-observe lang. Kaya hindi mo nararanasan yung full blessings ni Lord Kasi hindi ka humakbang ng pananampalataya, isang hakbang na lang Hindi mo pa magawa. Kaya sinasabi ni Lord, take that step of faith. Humakbang ka. Ihulog mo na yung lampat. Intindihan natin. Let us pray. Salamat po, Panginoon. Oh God, I pray, Lord Jesus, that everyone in this place will take that step of faith to surrender to you. Oh God, to take that purpose to become fishers of men, to become disciples of Jesus Christ. Oh Panginoon, dalangin ko po bawat isa dito, bata at matanda, lalaki at babae, to take that step of faith to commit their lives to you, to take that purpose to become fishers of men, disciples of Jesus Christ. Salamat po, Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Praise God.